Jesus. Ang sabi sa Psalms 39 verse 45, Panginoon, palalahanan ninyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Palalahanan niyo ako sa mundo ay dilisan. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit. Para sa inyo ito'y parang hangin lamang na duman. Amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Handa na ba po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah, Jesus. Bago ang lahat mag-umpisa, sino mga 40 ang edad dito? Mataas. Pakita sa kabay. Sabi nga daw dito, no? Hindi, 50 pataas ako. Oh, darating po tayo dyan. Sabi nga dito, no? Ang sabi nga dito, kung ikaw daw ay batang itis, siyempre kung batang itis ka, mga 50 to 40 at above na, di ba? So, ang sabi daw ng Panginoon ay, ang buhay daw natin ay kalahati na daw, na natin tira na lang. No? At sino naman dito ang mga 20s, pataas? Still, ano ka? Huwag kayo magsinungaling, dito tayo po sa ano. 40 pa baba. The Lord. Sino pinakamabata dito? Si Brother Well, si Brother, no? So, ang sabi naman dito ng paano, ng Panginoon na ang buhay daw ninyo ay bata pa, malakas pa. Pero huwag nyo daw ipagmalakihan. Kasi ang buhay daw ng tao ay parang isang iglap lang o parang hangin lamang. Amen? Sino mga 60 dito pa? Baka pataas. 60 pataas. Lord, hallelujah, Jesus. No, sabi nga dito, pag 60 pataas naman, sabi dito, at kung ikaw naman ay 60, nasa 60 pataas, ay hindi mo pa alam ang iyong patutunguhan, so dapat natin ngayon pag-aralan. Amen. So, laging handa. Amen? Hallelujah, Jesus. So, ready na ba kayo? Amen. Ready na po kayo? So, pakilabas po, 16 ang title natin. Hallelujah, Jesus. Ready for your next life. So, sabihin mo kapatid mo. Ready for your next life. Handa na ba kayo sa kabilang buhay? Handa na ba kayo? Hallelujah! Praise the Lord, no? Hallelujah, Jesus. Ayaw nito. O, ito pong sabi ni Haring David, no? Ang sabi ni Haring David sa Psalms 90 verse 10, ang buhay namin ay hanggang 70 lamang. O, 80. Sabi niya nga dito, no? Sabi dito, sana dun? Ang mga karawan Aming mga taon ng aming mga taon ay 70 taon. 70 taon. Hallelujah, Jesus. At ngayon may taon. Ngayon may ang kanilang pagkalaluan ay hirap at pagkakalawang sapagkat madaling mababaw at kami ay nagsisipad. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus, no? Hallelujah. Ito po ang sabi ni Haring David, no? Sinulat po ni Haring David ito, mga kapatid, no? Na ang buhay pa ng tao daw ay 70 years old na lang, no? O either 80 na lang. So, ibig sabihin na may anong ating edad, no? Binamumuro na pala ako. Praise the Lord. So, hindi, yun po ang sabi dito ni Haring David na hanggang 70 to 80 years old na lang. No? Kung minsan, pagka once na talagang mapalad ka, umabot pa ng 100 to 20 years old. Amen? So, hanggang doon na lang po kasi dahil lang sabi ni Haring David na 70 to 80 na lang ang edad na. Kaya wag po kayo magtaka kung minsan bakit hanggang doon na lang ang buhay ng tao. Dahil may sinabi po dito sa banal na kasulatan. Ang sabi nga dito, mga kapatid, no, alam nyo ba na ang buhay ng tao bago pa umabot nung baha, nung kapanahonan ng baha ay umabot ng more than 300 years, no? Ang sabi dito, pero pagkatapos ng baha, nangyari ay 120 years old na lang ang ibinigay ng Panginoon. At pagkatapos noon, at sinabi niya ni David, na ang buhay daw ng tao ay abot na lang ng 70 to 80 years old. So, anong sabi nga dito? Except na lang sa, no, sa mga ibang tao, no? Na mga malalakas pa. So, mapalag yung pagkaloob din pa ng Panginoon na tatagal pa pong buhay natin. So, praise the Lord. Amen, mga kapatid. No? So, yun nga pong sinasabi niya ni David na yung pala nung kapanahunan, nung panahon na yun na ng baha. So, ibig sabihin, 300, 400, 500. So, napaka, kung isipin mo, napakahaba. So, pagkatapos ng baha, so nag-ano na ang Panginoon na 120 na lang. So, dumating ang time niya ng David, sinabi niya na 70 to 80 na lang. So, ano na lang kaya ngayon? Paano na natin? Siyempre, alam naman natin, diba? Mga bata pa kung minsan, nagugulat ka, malakas pa. Pero nawawala, kinukuha, dahil hindi natin alam ang ating buhay. Amen? So, kunting alaman po tayo, mga kapatid. Ang sabi nga dito, mga kapatid, kung sino ang pinakamahabang buhay sa Biblia. Alam niyo ba kung sino? Sila. Amen? Praise the Lord. No? Ang buhay ni sila ay umabot ng
969 mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So, napakahaba ng buhay ni Mito Solano. Kung isip-isipin natin, ano? So, sino may gusto ng ganung edad? Praise the Lord. Wala na. Ha? Ayaw nyo, no? Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Kahit ako ayaw ko nun. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Ito po yung mababasa natin sa Genesis 5:16. Hindi ko sinulat yan 16:10. Hindi ko na nilagay. Pero ipakilagay po. Hallelujah, Jesus. Genesis 5, chapter 26 to 27. Pakilagay po. 16, hindi ko na nilagay. At nabuhay si Mito sila pagkatapos na may panganak si Lamech ng 782 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging anak araw ni Mito sila ay 969 na taon. At siya'y namatay. So, ibig sabihin ilang taon na lang bago mag 1,000 years old. Ano ba? So, piro nyo? 39? So, piroin nyo yun? 31? Praise the Lord, sorry, hindi ako marunong sa mathematics. Thank you po. So, yun po, no, napakahaba ng buhay ngayon. Pero ngayon mga kapatid, ang ating pag-usapan, hindi na po ang buhay. Pag-usapan natin ngayon mga kapatid, kung saan tayo patutungo pagkatapos ang buhay nito dito sa lupa. Amen mga kapatid? Hallelujah, Jesus. No, alam naman natin mga kapatid, no, ang tao may spiritual, may kaluluwa at physical na katawan. So, ang katawan natin na ito mga kapatid, babalik po sa lupa. Ang ating spiritual mga kapatid na binigay ng Panginoon ay babalik po sa Kanya dahil pinahiram na sa dito pong tinatawag na bread of life natin mga kapatid. Amen? At ang tanong ngayon mga kapatid, kung saan pupunta ang ating kaluluwa? So, ang sabi nga dito mga kapatid, ayon sa Biblia, dalawa lang naman ang pupuntahan doon mga kapatid. Langit o ito doon sa naglalagablab na apoy na may asupre. Doon sa walang hanggang kamatayan. Amen mga kapatid, di ba? Wala naman po tayong ibang pupuntahan eh. Kung gumawa ka ng mabuti, punta sa langit. Kung gumawa ka ng masama, so alam na this, di ba? Alam na natin ang pupuntahan natin. Amen? So sabi nga dito sa Hebrew 9:27, ang sabi dito, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom ng Diyos. Praise God, hallelujah. So, minsan lang po tayo tinakda na mamatay. Wala na pong balikan. Amen. Amen? At pagkatapos, judgment na yan mga kapatid. So waiting na po. No? Kung ikaw gumawa ng mabuti, okay. Sa mabuti ka. Kung ikaw gumawa ng masama, alam mo na yun. Diba? Kung ano mangyayari sa'yo. Dahil ang sabi nga dito mga kapatid, no? Minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghukom na. Pag namatay na ang isang tao ay wala nang balikan. Wala pong second chance. Wala na pong reincarnation. Huwag po kayong maniwala doon na sinasabi nila mga kapatid na pag namatay ako, di ba nung batong di pa natin nakilala ang Panginoon, pag namatay ako, okay lang kasi lilipat naman ako sa hayop eh. Di ba? Ang kaluluwa ko, paano pag lumipat ka sa unggoy? O di ba? Kaya nga, mahirap no? Kaya, huwag natin paniwalaan dahil hindi po yan totoo at hindi po yan nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi dito, maliwanag mga kapatid na itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan lang. At pagkatapos ay paghukom. So, hukuman po ang bawat isa po sa atin, sa ating mga ginawa, mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi nga dito, mga kapatid, sabi dito, pagkatapos ng mamatay at paghukom, sabi dito, itinakda na minsan lang ang mamatay ang pisikal na katawan ng tao, at pagkatapos dito ay, alam na agad ng kaluluwa kung saan siya pupunta. No? Alam na lang ating kaluluwa yan. No? Kung gumawa nga tayo ng mabuti, so, andun po tayo sa langit. Kung gumawa po tayo ng masama, po tayo sa impyerno. Sigurado po tayo dun. Kaya habang may oras pa mga kapatid, lumapit na po tayo sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya tatandaan natin na wala naman po ibang kaligtasan, no? Kundi sa bugtong lang na anak na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. No, na? Si Jesus Christ. No? Siya po ang ating kaligtasan, siya po ang buhay. Hallelujah. Amen mga kapatid. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya nga, yun nga mga kapatid ang sinasabi ko na habang may oras pa, huwag natin sayangin. No? Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin ngayon na nandito dahil tinugon nyo ang pagtawag ng ating Panginoon. No? Hallelujah, Jesus. Salamat po, lalo-lalo na po sa aming nanay, mga nanay, no? Nakaka-bless talaga dahil nakita nyo naman na patuloy po sila. No? Dahil alam nila ang kanilang ang napatutunguhan. No? Kapag nasa piling sila ng ating Panginoon Jesus, di ba? Patuloy lang po tayo, Nay. Huwag niyong isipin na malapit na tayo.
Isipin yan. 100 pa, 100. Tapos baka malay mo, malampasan mo pa si Mita Sula. Diba? Tapos ganun. So, huwag Lalo natin taas. isipin yan. Ang isipin natin kung saan patutungo ang ating kaluluwa pag namatay na tayo dito. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So, ang sabi nga dito mga kapatid, no? At kung sinabi natin na walang hanggang buhay, ito ay nasa presensya ng Diyos. Siyempre, nasa presensya naman tayo ng Diyos talaga. Kapag nasa walang hanggang buhay tayo. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. Amen? At kung ang isang tao ay nasa Diyos, siya ay mayroong walang hanggang buhay. So, yun ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Na ang bawat isa na tumanggap sa Kanya at sumampalataya ay bibigyan na ng buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Ang sabi nga dito sa John 4:14, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauhaw. At ano yun, mga kapatid? Yun po ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang tubig na yun, ang buhay na walang hanggan. Amen, sa mga taong tumanggap sa Kanya. Yung taong naniwala sa Kanya. Amen, hallelujah, Jesus. At ang sabi dito, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay buhay na walang hanggan. So, kapag nasa Panginoon na tayo, mga kapatid, yun ang buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. At magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Diba? Hallelujah. Iba yung buhay, yung kamatayan na walang hanggan. Dahil pagka kamatayan na walang hanggan talaga yun kasi forever din yun. Forever yun na paghihirap. Amen, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, na meron po tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga taong tumatanggap at sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya dahil sa kanyang mga pangako, dahil sa kanyang pag-ibig, no, ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Hallelujah, Jesus, upang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang bawat isa na sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, amen? Hallelujah, Jesus. At kapag sinabi naman natin na walang hanggang kamatayan ay tumutukoy ito sa walang hanggang paghihirap, ito po ay ang Hades. Siyempre wala pa naman kasi impyerno eh. Pagkatapos nun, pag dumating ang Panginoon, pagkatapos ng millennial judgment, so doon na po husga ng bawat isa. At ang impyerno, ang Hades na ito ay itatapon kasama yung dragon at ang si Satanas at ang kanyang mga alipuris. Amen? Hallelujah, Jesus. No? So, pagkikwentuhan natin, no, meron po isang kwento dito na isang ang mayaman at ang si Lazaro. No, alam niyo bang kwento nito, mga kapatid? Hallelujah, Jesus. No, namatay sila, sabi nga dito, namatay silang pareho, ngunit ang mayaman ay napunta sa Hades. At si Lazaro naman ay napunta sa piling ni Abraham. Ito po yung mababasa natin sa Lucas 16, 22 to 24. No? I-shortcut natin po, mga kapatid, kasi mahaba po. Nasabi dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inlibing. At habang nagdurusa siya ay sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham. Hallelujah. Sabi niya, maawa ka sa akin at subuhin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pamalabigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Praise God. Hallelujah. So, kahit tayo lang, mga kapatid, na kung gaano kahirap doon, mapunta Hades pa lang yun, mga kapatid. Kumbaga sa pintuan pa lang ng impyerno yun. Hindi pa yun sa talagang salubungan. Amen. Doon pa lang, mga kapatid, pero kung gaano kainit, no? No? Kaya napasigaw si Lazaro eh. Dahil, si ang mayaman eh. Dahil hindi niya talaga kayang init. No, Hades pa lang yun. Paano pa kaya pag nasa impyerno tayo, mga kapatid? Kaya ang sabi nga dito, mga kapatid, no, na walang mayaman, walang pulubi. Kasi parehas na naman tayo magmatay. Amen. No? Ang tanong lang talaga kung saan talaga patutungo ang ating kaluluwa. Kasi yun naman talaga ang goal natin, mga kapatid, kung bakit tayo sumasamba dito. Amen. Bakit kayo sumasamba pa? Kung wala naman, kung alam niyo naman na yung kaluluwa niyo eh, papunta dun sa Panginoon, di ba? Pero dapat kayo magsamba dahil meron po talaga na paghihirap. No, meron po tayong daranasin ang bawat isa sa mga hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos. No, sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus Christ. No, yun po ang tinatawag ng eternal damnation, mga kapatid. Yung walang hanggang kamatayan na paghihirap, mga kapatid. No? Amen? Kaya nga, mga kapatid, sabi ko nga na anin mo naman ang pera.
Di ba? Kung hindi naman makakabili ng buhay mo, hindi naman makakabayad ng kaluluwa mo, di ba, Eustace? Kaya nga sabi ko nga na ang mga tao nagpapayaman, no? Nagpapayaman. Marami naman talaga nagpapayaman sila. Akala nila yung pera nila ay madadala nila, di ba? Hindi po natin madadala yan, mga kapatid. Tatandaan natin ang bahay natin, no? Ang bahay natin, ang kotse natin, no? Kung ano man yan, mga kapatid, hindi natin kailapin yan. Dahil ang sabi nga dun mga kapatid, no? Kung hindi po ako nagkakamali, sa 1 Timothy 6:7 yata, dumating ka dito sa nahubad at babalik ka rin hubad. Amen. Parang ganun na, sabi nga dito, no? Na wala po tayong madadala pag alis natin. Dahil wala naman po tayong dinaya pag pagdating natin. Wala naman tayong hubad po tayong dumating dito. Hubad din po tayong babalik. Amen? Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon. Ang sabi nga dito, ang mayaman ay naghihirap sa tindi ng init doon sa Hadis. No? Napasigaw siya sa kay Abraham na kung pwede, isaw-saw daw nila sa roang, daliri niya sa tubig at ilagay sa kanyang dila. So, grabe ang init doon, no? Hallelujah, Jesus. So, yun nga mga kapatid na ang kamatayan kahit na anong mangyari, hindi talaga natin pinitakasan yan. Darating at darating yan. Kahit gaano pa sabihin na mayaman ka, professional ka, no? Kumpleto ka sa buhay, no? Masaya ka. Pero pag dumating talaga na pag kinuha tayo ng Panginoon, talagang wala po tayong magagawa. Amen. Hindi po natin kayang takbuhin yan. Takbuhan yan ang sinasabi ko na ang kamatayan na talagang wala po magagawa ang pera ng tao. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa mayaman. Diba? Hindi niya ang pinagandaan niya. Siguro yung mayaman na yun, ang pinagandaan niya pag namatay siya, yun, diba? Yung libingan niya, yung kabaong niya, diba? O yung mga pension, ano niya, tawag dito? Kagabi yung pinag-usapan natin, diba? Yung insurance niya, SS. diba? SS niya, diba? Diba? Kung savings niya. So, ang pagkakamali niya, hindi niya pinagdaan yung kaluluwa niya kung saan patutungo. Dahil nga sabi nito na natin kanina, mga kapatid, na ang ating katawan nito, mga kapatid, ay pabalik lang sa lupa. At higit sa lahat, uod lang po ang makikinabang nito, mga kapatid, tandaan nyo yan. Amen? At ang ating bread of life, mga kapatid, kukunin ng Panginoon. Ngunit, ang ating kaluluwa, diba? Saan mapupunta? Ito po ang uhusgahan ng Panginoon. Kung gumawa ka ng mabuti, okay. Kung gumawa ka ng masama, hindi okay yun. Diba? So, yun ang nangyari sa taong mayaman na ito, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Dahil hindi niya napagandaan ang kanyang kaluluwa. Ang pinagandaan niya lang yung magpayaman, magpasikat, diba? So, ngunit sila sa tingnan natin, diba? Sila sa kahit pulubi, so anong nangyari? Ang kagandahan sa kanya, pinagandaan niya siguro ang kanyang kalulubuhay. Kung saan siya patutungo. Diba? Diba? Nung pares lang namatay, isa lang naman ang libingan nila, sa lupa naman sa pumunta. Diba? So, walang mayaman, walang mahirap pag tayo ay namatay. Amen, mga kapatid? Amen. Ang importante, alam natin kung saan ang ating patutungan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, kahit sino ka man, presidente ka man, artista ka man, diba? Sexy ka man, macho ka man, sim-sim lang mamatay tayo lahat, mga kapatid. Useless lang yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga, mga kapatid, kahit gaano pa kadami ang pera mo, ay hindi mo kayang bilhin ang iyong buhay. Hindi natin talaga kayang bilhin. Hallelujah, Jesus. Kahit sinabi mo pa si Bill Gates ka pa, kahit sinabi mo pa si Biden ka pa, kahit sino ka pang hari, hindi natin matatakasan yan. Hindi natin kayang bayaran ang buhay natin. Hallelujah, Jesus. Ang pinaka-the best na gawin natin, lumapit tayo sa Panginoon, sumampalataya po tayo sa Kanya, na sa Kanya natin makaptan ang buhay na walang hanggan. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. So, yun nga po, mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus. Nasabi nga dito. Hallelujah, Jesus. Nasabi nga dito. Ang sabi nga dito sa Mark 8:36, sabi nga dito pa sa English, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa Tagalog, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, di ba? Ito naman, di ba, mga kapatid? Makamtan mo man ang lahat dito sa mundo, pero kung hindi mo naman kayang bayaran ang buhay mo, di ba? Useless lang ang pera mo. Pag-aawayan lang yan ng mga mahal mo sa buhay. Di ba? Ipon ka ng ipon. Di ba? Pagkatapos, hindi mo naman madadala. Di ba? So, pagkaya nga sa nangyari sa, may kwento ko sa amo namin, no? Na mayaman hindi naman sa pagano na pinagmayba ko yung amo. Mayaman yung amo namin. Dahil talaga natutugunan nyo naman yung lahat ng
ng mga kailangan ng kanyang mga empleyado eh. Kung napakayaman na nga mo namin kung tutusin. Isa sa nakamayaman dito. Pero, nung namatay siya, naging useless po ang kanyang sasakyan. Sa dami niyang sasakyan, sa laki ng palasyo niya, tapos, marami siyang mga katulong, marami siyang mga tauhan, marami siyang pera. Ang kanyang business, dito hanggang sa labas. Ngunit nung namatay siya, wala siya nadala kahit isa. Wala siya. Kasi yun ang sinasabi nga na, dumating ka dito ng hubad, babalik ka rin ng hubad. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya nga, walang kwenta ang pera. Kung ito po ay hindi mo ginagamit sa mabuti. Diba? Gamitin mo ang pera mo sa pagtulong. Diba? Gamitin mo sa pagtulong sa bukas palad sa ating kapwa. Amen mga kapatid. Diba? Kasi yan naman ang gusto ng Panginoon eh, na maging mabuti ka sa kanyang harapan, na tumutulong ka. Dahil pagdating ng araw, anihin din natin ito. Kung tumutulong ka sa iyong kapwa, anihin mo ito. Diba? Kung hindi ka na magbibigay, anihin mo rin ito. Diba? Pero useless lang. At i-share natin na kung ano ang meron sa atin. Diba? Hindi naman masamang tumulong eh. Diba? Sa mga Kristiyano, dapat nandyan yung pagtutulungan, pagbibigayan. Praise the Lord. Ano, patawa si Cecilda. Salamat sa mga kapatid na mga tumutulong dyan. No? Hindi ko na po sasabihin kung sino po kayo. Basta ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Huwag niyong alalahanin mga binibigay niyo, mga tinutulong niyo dahil aanihin niyo yan balang araw. Amen mga kapatid. Basta ang sinasabi ko lang sa inyo na ang pera, kahit mabili mo man ang lahat sa mundong ito, ay magiging useless yan kung hindi mo naman kayang bilhin o bayaran ang buhay mo. Amen? Hallelujah Jesus. So salamat no sa Panginoon. Hallelujah Jesus. Kaya sabi nga dito mga kapatid na sabi dito, ang tanong ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo kapag ikaw ay namatay? Sa buhay na walang hanggan o sa walang hanggang kamatayan. At kahit nasa hadis pa, sabi nga niya, kahit nasa hadis pa ang kaluluwa ng tao ay naghihirap doon. No? Kita nyo naman kaninang sabi doon na talagang naghihirap talaga. So ibig sabihin, matindi ang paghihirap doon na maranasan ng bawat isa sa atin. Hindi po basta-basta, hindi po biro doon mga kapatid. Dahil ang paghihirap doon ay walang hanggan. Walang hanggang paghihirap sa mga tao na hindi sumusunod at hindi sumasampalataya sa pugtong anak ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Amen ka mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya mga kapatid, ang sabi nga dito mga kapatid, no, na ang mga ganyang mga bagay daw mga kapatid, ang paghihirap doon sa hadis mga kapatid, ay ito ay umpisa lamang. Hallelujah Jesus, na walang hanggang paghihirap sa mga tao na hindi sumampalataya. Basahin natin mga kapatid sa Daniel 12 anong sinabi mga kapatid. Daniel 12. Hallelujah. Sabi nga dito, at marami sa kanila na natutulog sa labok ng lupa ay mga gigising. Ang iba sa kawalang hanggang buhay at ang iba ay sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Amen. Praise the Lord. No? Hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, basahin ko dito sa akin mga kapatid. Dahil medyo ano dito. Ang sabi dito, bubuhayin ang marami sa mga namatay na bubuhayin ang marami sa mga namatay na ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahiyang walang hanggan. So, ang mga namatay sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik ay bubuhayin niya at makakatanggap ng buhay na walang hanggan. At ang mga tao na hindi tumugon at hindi sumampalataya sa kanya ay kanyang ipapahiya, ay itatapon niya doon sa buhay na sa kamatayang walang hanggan. Amen. Yun po ang maranasan ng mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon. Doon po ilalagay niya sa kahiyan. Ang kahiyan na yun ay doon may tatapon kayo sa naglalagablab na apoy na may asotoy. Ito po ang matatanggap ng mga tao. Amen mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, no? Siguro naman alam ko na ayaw niyong mapunta doon, di ba? Amen. Kahit sino naman sa atin. Bakit pa kaya nandito tayo kung gusto lang naman natin pumunta doon, di ba? So kaya nandito nga tayo mga kapatid para ingatan natin ang ating kaluluwa. Amen. Na alam naman natin kung sakaling mag-expire na po ang ating buhay, so alam natin kung saan ang ating patutunguhan. Diba? So meron na po tayong assurance sa ating Panginoong Hesus, no? Kaya panghawakan natin yan, no? Patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus, patuloy po tayong magtiwala sa Kanya, dahil alam naman natin mga kapatid, no? Ang sabi nga nila na ang manatili hanggang wakas ay siyang maligtas, no? Kung wala po tayo, kung hindi po tayo manatili sa Panginoon, sa piling ng Panginoon, paano po tayo maligtas? Diba? Talagang kapahamakan po ang ating maranasan, ang ating maranasan. At walang kapantay na paghihirap doon mga kapatid. Hallelujah Jesus, no? Kaya ang sabi nga dito mga kapatid, no, na
pag nandun daw tayo sa mga kapatid sa Hades na, yung kaluluwa na pupunta sa Hades ay talagang magngangalit ang kanyang ngipin. Siguro matindi ang sakit kasi magngangalit eh. Ngipin mo pa lang na masakit, di ba? Masakit na, di ba? Hindi ka na mapakali, di ba? So how much mo pag doon ka pa sa Hades, di ba? Nagngangalit daw, sabihin talagang masakit, di ba? Mahirap, matindi ang paghihirap, di ba? Kasi nagingitit ang iyong mga ngipin sa sakit at ito'y walang hanggang katapusan na pahirap. Amen? Hallelujah. Kaya ang sabi nga dito mga kapatid, hindi lang po itong biro po mga kapatid, no? Hindi lang yung 10 years, hindi lang po 100 years, hindi lang po 1,000 years, kundi walang hanggang katapusan na pahirap. Amen? Walang forever mga kapatid sa impyerno. Tandaan nyo yun. Praise the Lord, no? Kaya nga mga kapatid, no? Ang isipin nyo mga kapatid, pag nandun na tayo mga kapatid, yung mga ginagawa natin dito yan mga kapatid sa mundo na ito mga kapatid, yung mga pag-tiktok natin, wala po yun doon mga kapatid, no? Wala pong Mobile Legends doon. Tandaan nyo. Wala pong Mobile Legends doon. Wala pong ano doon, wala pong Budol Fight. Ang ginagawa natin, di ba? Wala kasi wala internet doon mga kapatid, tama ka, na ano. Kaya wala pong haraj din doon. Amen? Yes, wala pong mall doon. Oo, lahat doon ay paghihirap mga kapatid. At higit sa lahat, wala pong pastor natin doon. Amen? Wala pong Bible study doon. Wala pong gawain na katulad nito. Doon po ay puro kadiliman, puro kahirapan. At higit sa lahat, wala doon ang banal na presensya ng Panginoon. Amen? So, ito po ang sinasabi ng mga kapatid na ang ating kaluluwa ay ating ingatan mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid na kung gaano kahirap ang mapunta sa Hades. Hallelujah. Amen mga kapatid. Amen. Hallelujah Jesus. Sabi nga dito mga kapatid, kaya ang tanong ngayon mga kapatid, no? Handa ka na ba sa iyong sarili kung saan ka pupunta? Na walang hanggan pagkatapos mong mabuhay dito sa mundo? So handa na ba kayo? Saan ang gusto nyo? Sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang kaparusahan? Amen. Praise the Lord, no? So ito, ang basahin natin ang pangako natin Panginoon sa 1 John 5:11-12. At ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. The Lord, di ba? Ito ang pangako natin Panginoon. Ito po ang assurance na matatangka makakamtan natin sa ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah Jesus. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. No, sa bawat isa sa atin na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? At sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, ikaw, tayong lahat na sumampalataya sa bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid? So, napakabuti ng Panginoon. At ang sabi dito, ngunit, ang sinumang wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. So, ito po ang mga taong matitigas ang ulo. No? Na inihayag na ng Panginoon ang kaligtasan, ngunit ayaw pa rin kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Ayaw pa rin nila tanggapin ang bugtong na anak na si Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas at magbibigay ng buhay na walang hanggan. So ito ang makakamtan ng bawat isa ng mga tao na matitigas ang ulo, na hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Kaya tama nga naman, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, wala kang buhay na walang hanggan. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon. No? Yun nga po ang sabi nga dito, kanino natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Sa ating Panginoon. Kay Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Nasa iyo, sabi nga dito, at kung nasa iyo si Jesus Christ, ikaw daw ay may buhay na walang hanggan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. At kung hindi mo tinanggap naman si Lord Jesus Christ, sa buhay mo, ikaw ay walang buhay na. Diba? Amen. Hallelujah, Jesus. So, salamat sa Panginoon, no? Na dahil sa kanyang pag-ibig, diba? Bumaba siya. No? Ang sarap ng upo niya dun. Bumaba siya dito para tayo ay iligtas. Dahil alam ng Panginoon na kahit ang isa sa atin ay wala pong pag-asa. Lahat po tayo ay nagkasala. Aminin mo natin sa hindi, lahat tayo po ay makasalanan. Diba? Dahil mula po sa ninuno natin, tayo po yung mga makasalanan ng mga kapatid. Wala po tayong mahilig ipagyabang sa Panginoon. Dahil kilalang kilala niya tayo. Tayo kanyang mga nilalang. Diba? Hallelujah Jesus. Sa harap ng Panginoon tayo po yung mga basahan lang. Diba? Ngunit sa pag-ibig niya, anong ginawa niya? Diba? Bumaba siya dito. Para sa atin.
Hallelujah, Jesus. At anong ginawa niya? Nilinis niya ang ating mga kasalanan. Diba? At meron pa siyang pangako, buhay na walang hanggan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen? Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi nga dito, mga kapatid, ang kaligtasan ay nasa kay Kristo lamang. Yan ang sabi niyang John 14:6. Hallelujah, Jesus. Ang sabi dito, mga kapatid, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, alam na natin, mga kapatid, kung sino ang nagbibigay buhay. Kung sino ang daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang assurance ng bawat isa sa atin. Diba? Yan ang panghawakan natin. Wala na ibang daan, mga kapatid, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lang ang magbibigay sa atin ng buhay. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi pa nga dito, mga kapatid, na siya ang pinadala ng Diyos, no? Na aba na ating tagapagligtas. Kaya dapat habang maaga pa, magkaroon na po tayo sa Kanya ng personal na relasyon. Habang may oras pa, lumapit na po tayo sa Panginoon. Habang hindi pa huli, habang hindi pa kinukuha ang buhay natin, dahil hindi natin hindi pagmalaki. Na malakas ka, malakas kayo, malakas ako. Dahil sa isang iglap, hindi natin alam, baka mamaya mawala na tayo. Baka bukas susunod ka. So, diba? Kaya habang may oras pa, mga kapatid, lumapit na tayo sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. At ito pa ang isang pangako niya, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Ang sabi niya dito, mga kapatid, no, dapat habang maaga pa magkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan, Hari, Ama, tagapagligtas, He is the living water, bread of life, Pastor, Master, at nasa Kanya ang buhay na walang hanggan at siyang ilaw natin. Hallelujah, Jesus. Amen, mga kapatid. Ang sabi niya dito sa John 1 verse 4, ang sabi niya dito, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So siya po ang ilaw natin ng ating buhay. Siya ang pag-asa natin, mga kapatid. Amen. Sa mga tao na sa kadiliman, no? Ang Panginoon ang magbibigay po sa atin ng buhay. Yan po ang ilaw na sinasabi, ang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Diba? So ano pa ang inaano natin? Diba? Kung minsan nagtatampo-tampo pa tayo, kung minsan nag-iinarte pa po tayo. Diba? Pag tinawag po kayo na pumunta dito sa Bayan Panamban, pumunta po kayo, magsimba po kayo. Dahil alam naman natin na ang kaligtasan ay dito natin makakamtan. Dito po tayo magkaroon ng karunungan, kaalaman sa Kanyang mga banal na salita. Amen. At ito ang magbibigay sa atin doon. Diba? Doon sa kaharian ng ating Panginoon. Siya magbibigay sa atin ng karunungan, siya magbibigay ng daan, ng katotohanan, at ng buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. At ang sabi niya pa dito sa John 10:28-29, sabi niya dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Praise God. So, nakikita niyo ang assurance ng Panginoon. Kapag nasa Panginoon tayo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi niya pa dito, walang makakagaw sa Kanya sa aking mga kamay. Yun yung pinali tayo pamahal ng Panginoon. Binigyan niya na tayo ng buhay na walang hanggan. Wala pong makakagaw sa Kanyang mga kamay. Amen. Hallelujah. Ibinibigay sila sa akin ng Ama. Ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakagaw sa Kanya mula sa kamay ng aking Ama. Praise God. Hallelujah, Jesus. Sino tumawag? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga. Yun nga po, no? So, sa mga taong totoo na mananampalataya, ito ang pangako ng ating Panginoon. Na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, walang makakagaw sa Kanyang mga kamay, at tayo ay Kanyang iingatan. Sa mga taong totoo, sa mga taong totoong sumasampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang God's assurance sa atin, no? Sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Ngunit ang tanong, mga kapatid, paano naman sa mga taong hindi totoo? Paano naman sa mga taong nagsasabi, Lord, Lord, kilala ko kayo. Di ba? Lord, di ba? Nagpipray naman ako. Lord, di ba? Nagpagaling po ako, nagsisimba po ako, dumadalaw naman po ako sa gawain. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, buksan mo nga 16:10 para makita. Sa Matthew 7:21-23, ang sabi dito, mga kapatid, hindi ang bawat isa nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Anong sabi? Hindi daw ang bawat isa, no?
ay papasok sa kaharian ng Panginoon. Bawat tumatawag sa Panginoon. Bakit? Dahil ito po mga taong hindi totoo. Ito po mga taong hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Sa 22, ang sabi niya pa mga kapatid, marami ang magsasabing sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipag-ula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y mga palayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan. Hallelujah, Jesus. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Diba? Pero yung kung gaano kasakit yung mga kapatid. So, sa pagdating ng paghukom, diba? Ang bawat isa daw sa atin ay tatawag, Panginoon, Panginoon. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Dahil kayo po, ang mga tao na yun po ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, Lord, nagpapagaling ako. Sabi, hindi ko kayo kilala. Lord, nagpipray ako. Hindi ko pa rin kayo kilala. Lord, nagsasamba ako araw-araw. Hindi ko pa rin kayo kilala. Bakit? Dahil hindi po kayo mga totoo. Hindi po yung mga totoong tao na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi po yun ang mga tao na kilalang Panginoon. Dahil ang kilalang Panginoon, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Amen? Yun po ang ano ng Panginoon na ang kanyang mga anak na yung nakikinig. No? Sabi nga dun sa John, ano yun? Hallelujah, Jesus, sa John, ang sabi dun sa John 10, hindi po ako nagkabasta, sa John 10 po yun, ang sabi dun na ang aking mga tupa ay dinidinig ang aking Tinig. So yun po ang kukunin ng Panginoon, yung nakikinig at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen mga kapatid. Hallelujah, Jesus. No, kaya mga kapatid, no, marami ang magsasabi sa akin na sa araw ng paghukom, Panginoon, Panginoon, pero sabi dito nga, sa pangalan nyo, at magpapahayag kami ng iyong pasalita, magpapalas kami ng masamang espiritu at gumagawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hallelujah, Jesus. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So kapag patuloy po tayong gumagawa ng masama, hallelujah, Jesus, talagang hindi po tayo kilala ng Panginoon. Sabagkat, dahil ang Panginoon ay ayaw sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon ng mga kasalanan. Siyempre, kapag pumunta po tayo doon, sa kanyang kaharian, wala po doon kahit nakatiting na isang kasalanan mga kapatid. Hindi po makakapasok doon. Dahil ang sabi niya dito talaga, sabi niya dito na hindi makakapasok sa kanyang kaharian yung mga taong gumagawa ng kasalanan. So, di ba? Yan ang tatandaan natin mga kapatid. No? Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ang pangako niya kanina, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, walang makakaagaw sa kanyang mga kamay, at higit sa lahat, iingatan niya tayo. Ngunit sa mga tao naman na hindi sumusunod at hindi sumasampalataya, itong kanyang sasabihin. Pwede ba yun na sabihin mo sa Panginoon sa pagdating ng paghukom na, Lord, kilala kita? Di ba? Ikaw naman ay puro ka gawa ng masama, patuloy ka pa rin sa nandito na naman tayo, sabi ko nga, patuloy pa rin po tayo sa pangangalunya, sa pagbababae, sa panlalaki. Di ba? So, pagchichismis. Di ba? So, bawal na bawal yun, wala pong makakapunta dun. Yung mga gawain na yun, wala po yan. Diba? So, paano kung sabi ng Panginoon na tatanggapin ka doon? Sabi niya nga Panginoon sa akin, dito sa, sa verse 23, sabi niya dito, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin na kayong mga gumagawa ng masama. Hallelujah, Jesus. Kagaya ng alin? Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians, na 6:9, 9 to 10, sabi niya dito, hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masama? O diba, una pa lang, sinasabi niya na, hindi daw magmamana ang mga taong gumagawa ng masama. No? Hindi makakapunta doon sa kaharian ng Diyos. Diba? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakyapid. So ito po ang pinagbabawal ng Panginoon. Mapakyapid. So, alam ko na siguro talagang nahihilo na po kayo sa mga sa mga salita. Pero itong kailangan natin na baguhin. Itong inaano ng Panginoon na dapat natin sabihin. Dahil itong katotohanan na ito ang mga kasamaan nito na hindi magmamahal ng kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So bakit tayo po mga hinayang magsabi nito? Dahil itong nakasulat. Itong nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi pa dito, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. So patuloy pa ba tayo na sumasamba sa Diyos-Diyusan? No. Sigurado kayo? Yes. Ang sarili mo pala, pag sinasamba mo na, pagsamba nyo sa Diyos-Diyusan. Amen? Ang pag sinabi mo na talagang GGC ka talaga, sabi mo? GGSS ka, talagang gwapong-gwapo ka sa sarili mo, pagsamba niyan sa Diyos-Diyusan. Oo, mga kapatid, totoo po yan dahil pinagbabawal ng Panginoon.
no? Sambahin mo lang ang iyong mga damit, no? Kung talagang inano mo ba, kung mas inuuna mo pa sa Panginoon, pagsamba na sa Diyos ko sa inyo mga kapatid. Diba? Sinasamba mo lang yung cellphone mo, pagsamba na sa Diyos ko sa yan. Diba? Hallelujah, Jesus. Hindi ang mga mangangalunya. Nangangalunya pa ba tayo? Oh, hindi na po tayo nangangalunya. Praise the Lord. Kasama po kayo sa karyan. Diba? Ni ang mga nang bababae. So, yun ang mga kapatid. No? Ang isa sa pinaka bawal dito mga kapatid. Amen. No? Isa sa pinakabawal dito sa church, no? Na pumunta ka lang dito para mangbababae. So, mga kapatid, yan po ay hindi nakakalugod yan sa harap ng ating Panginoon. Amen? Hindi porket pumunta ka dito sa bahay pa naman, iba pala ang ano mo eh. Iba pala yung iniisip mo eh. Hindi pala ka nakapokus sa Panginoon, nakapokus ka pala kay kapatid eh. Wow, ganda ni kapatid ah. Wow, maputi. Diba? Wow, sexy. Praise the Lord. Diba? So, hindi po yan, mali po yan. Hindi po nakakalugod sa Panginoon yan. Diba? Talagang mga ganyan mga gawa, mga kapatid, hindi talaga magmamana yan sa karya ng Panginoon. Ni ang mga mapakiapid. So, nakikiapid pa ba tayo? Sa kapwa lalaki. O sino nakikiapid sa kapwa lalaki? Kaya nga mga kapatid, iwasan din po natin yan kasi pinagbabawal yan. O kami ni Bradwell, medyo close na kami ngayon, si Tintin ha. Close lang kami dahil sa basketball. Pero walang pastor, wala na. Hanggang doon kami, mga tatay, nandiyo ko po. Wala po yan. No? Ang sinasabi dito na yung magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa mo lalaki, eh, alam naman natin na mga kapatid na ginawa po tayo ng Diyos na babae, lalaki lang. Amen. Amen. Huwag na po natin dagdagan. Huwag na po natin bigyan malampasan pa ang karunungan ng Panginoon. Tayo ginawa ng Panginoon. Diba? Tayo po yung mga, diba? Sino po tayo para sabihin natin na, diba? Na mahal ko ang aking kapwa dahil ang puso ko eh. Diba? Ano yung mga walang kanuan, walang kwenta po yan mga kapatid. No? Tandaan natin na ginawa po tayo ng Panginoon lalaki at babae lang mga kapatid. Amen? Pag supra doon, hindi na po sa gawa ng Panginoon niya. Gawa na po ng kaawa yan. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah Jesus. Ang sabi dito, at sabi dito lalaki ni ang mga magnanakaw. Magnanakaw pa po ba kayo? Magnanakaw pa po tayo? No. Alam niyo mga kapatid, hindi naman po yung sinasabi na nagnakaw sa kapwa mo. No? Hindi yung nagnakaw ka sa kapitbahay mo. Ang sinasabi din minsan, ang sinasabi dito mga kapatid, ibig sabihin din na minsan pag ninanakaw mo yung oras mo sa Panginoon, magnanakaw yung mga kapatid. Amen. No? Dapat ang para sa Panginoon, bigyan natin. Diba? Amen. Kapag hindi mo lang pagpipray, pag nanakaw ng oras yun eh. Diba? Kapag binigyan ka ng message mag-pray ka. Diba? Huwag mong hayaan dahil, ano yan eh, blessing mo yan eh. Diba? So kapag hindi mo ginawa yan, ninanakaw mo na, pinapabayaan mo na ang Panginoon, diba? Hindi mo na inano yung kanyang utos sa'yo na sundin mo yun. So, sa pagpipray na lang, parang ninanakaw mo na yung oras niya. Ang pag hindi mo pagpunta dito sa church, ninanakaw mo na. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, gawin mo ang 6 na araw. At ang isang araw ay pilaan mo naman sa akin. Pag hindi mo pa magawa yan, pag nanakaw na yan. Diba? Pag nanakaw niyan sa oras para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah Jesus. Ni ang mga masasakim. Ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So lahat po ng mga nakasulat doon, ang sabi dito ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah Jesus. Kaya ang sabi nga dito mga kapatid na kahit anong gawin natin mga kapatid, kung patuloy pa rin tayo gumagawa ng kasalanan, ay hindi po talaga tayo magmamana sa kaharian ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah Jesus, no? Yan ang sabi nga dito mga kapatid sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? So, alam naman natin, diba? Nang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po kamatayan physical lamang, kundi kamatayan spiritual to mga kapatid. Dahil mapapalayo po tayo sa ating Panginoon. Diba? Ito ba'y forever na to mga kapatid? Diba? Magkakaroon po tayo ng kamatayang spiritual dahil sa ating mga kasalanan. Kasi ang sabi nga doon na hindi ka magmamana sa karya ng Diyos. Isang ka pa pupunta, hindi doon ka sa Hades, doon ka sa impyerno. Kaya yun ang sinasabi na hindi lamang kamatayang pisa, kundi ka sa kamatayang spiritual ito mga kapatid. Amen mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, ang kaloob ng Diyos ay, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni
Iso Kristo na ating Panginoon. So, amen. Praise the Lord, no? So, salamat. Ito po ang aking ng Panginoon, ang kanyang mga pangako. Sabi nga dito mga kapatid, no? Itong kasalanan spiritual ng pagkawalay sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon sa Kristo na pag-ibig niya sa atin, no? Kahit na tayo po'y nagkasala, no? Anong ginawa ng Panginoon, di ba? Sabi sa John 16, sabi niya dito, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinong sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord, no? So, thank you, no? Salamat sa Panginoon, no? Nang dahil sa kanyang pag-ibig, no? Sa pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. Kahit na tayo po'y mga makasalanan, nandiyan pa rin ang Panginoon sa atin. Handa niya pa rin po tayo tanggapin. No? Basta bumalik po tayo sa kanya, magpakumbaba po tayo sa kanya, humingi po tayo sa kanya ng kapatawaran. Ang Panginoon natin ay mapagmahal, mga kapatid. No? Ang gusto ng Panginoon, alam mo kung sino? Yung mga taong makasalanan na kagaya natin. Amen? Dahil lang sabi nga ng Panginoon, hindi naman sa pumunta dito. Dahil sa mga taong mabuti, kundi pa sa ating mga kasalanan. Amen. Praise God, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya inihayag niya ng mga kapatid, no? Kung gaano niya tayo kamahal, no? Sinabi na dito sa nakasulat sa John 16 na talagang sino man po, no? Ang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya mga patuloy po tayo, no? Patuloy po tayo magpakabanal, Amen. no? Patuloy po tayo sa pagsunod, no? Paano man kaluban ng Panginoon, patuloy tayo. Di ba? Then alam naman natin ang ating patutunguhan kung patuloy po tayo magpakabanal. No? Sabi nga dito sa Hebrew 12:14, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. So, tama nga mga kapatid, kasi walang tao na hindi banal na makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. At ang ibig sabihin, talagang hindi natin makikita ang Panginoon kung ikaw ay makasalanan. Amen? Hallelujah, Jesus. No? So, salamat sa Panginoon. Kaya kahit dito pa tayo sa lupa, kahit hindi pa tapos ang ating buhay, mga kapatid. No? Habang may oras pa. No? Patuloy po tayo sa paglakad, no? Kung ano man ang kaluban ng ating Panginoon. Sundin natin ang kanyang utos, maging matuwid po tayo sa kanyang harapan, at ating makakamtan ang kanyang mga pangako. Yung sinasabi ng buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, no? Ang sabi nga ng Panginoon na patuloy lang po, no? Ang bawat isa, no? Patuloy po tayong mag-aaral, patuloy po tayong magsamba, patuloy po tayong lumapit patuloy po tayong lumakad sa Kanya, no? Pag-aralan natin ang Kanyang mga banal na salita, no? Dahil ang sabi nga sa Joshua, Hallelujah, Jesus. Pakibukas, huwag mong kalimutang basahin ang aking aklat. Hallelujah, Jesus. Sabi dito, pagpulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, unad at magtatagumpay. So, diba? Yung baang aklat na ito po ang magbibigay po sa atin dito. No? Ang sinasabi na, ito po ang magtuturo po sa atin. Ito po magtutuwid sa atin, ito po magsusaway sa atin, hanggang sa masunod natin ang kaluban ng ating Panginoon. At kapag sinusunod natin daw ito po ang magbibigay po sa atin, magtaramo po sa atin ng kawakasan, no? Nung makakamtan natin ang mga pangako ng Panginoon. Dahil lahat nandito nakasulat. Diba? Amen, mga kapatid. Dahil ang Biblia, mga kapatid, dito po ang may sabi dito, ang Bible nga daw, ito po ang ating sa mundo ito ang B6. Sabi dito, basic instructions before living earth. Amen, mga kapatid. So ito magiging instruction natin dito sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy natin basahin araw at gabi. Ang sabi dito, upang matutunan natin, malaman natin kung ano ang kaluban ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. At ang kanyang mga pangako ay ating malalaman at ating makakamtan, di ba? Ang sabi niya dito, di ba, sa John 14, ano, di ba? 14:6, di ba? Ako, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, di ba? Amen, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, no, patuloy po tayo, mga kapatid, no, sa mga tao, no, na hindi pa lubusan nakakilala sa Panginoon, no? Habang may oras pa, mga kapatid, no? Tanggapin natin ang Panginoon, no? Diba? Tumawag po tayo sa Kanya, no? Hallelujah, Jesus. Ang kanyang mga salita ay talagang i-ano natin sa ating isipan at sa ating puso, di ba? So, ang Panginoon nga, sabi nga sa Revelation 3:20, sabi niya, kumakatok ako. Diba? Sabi niya dito, narito ako sa labas, sabi niya dito, narito ako'y nakatayo
sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumidig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa iya at hahapong-kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, hallelujah Jesus, no? Ang Panginoon kumakatok sa ating mga puso, mga kapatid. Amen. Hallelujah Jesus, papasukin nyo. Pasukin natin ang Panginoon. Paano siya magiging ano sa ating buhay kung hindi natin siya pagbubuksan, di ba? Kumakatok siya, kaya ang bawat dumirinig sa ating Panginoon, di ba? Buksan nyo ang iyong mga puso at papasukin ang ating Panginoon. At hayaan nyo na siya na maghari sa iyong mga puso, sa iyong ating mga puso, di ba? Dapat ganun po. Dahil paano makakagalaw ang ating Panginoon Jesus kung hindi naman natin pinapapasok, di ba? At kapag pinasok natin ang Panginoon sa ating puso, isarado natin ang pinto sa mga kasamaan, di ba? Ang iba pinapasok niyo ang Panginoon, tapos nakabukas naman pa rin ang pinto. Patuloy pa rin tayo sa paggagawa ng kasalanan. Patuloy pa rin tayo sa pakikiapid. Diba? Patuloy pa rin tayo sa pagnanakaw. Patuloy pa rin tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Dapat pag sinabi yung pinapasok niya ang Panginoon sa iyong puso, dapat ang Panginoon na naghahari dito. Diba? Amen. Wala nang iba. Diba? Dahil ayaw ng Panginoon may kahati. Diba? So, sarado na sa kasamaan, sa paggawa ng kasalanan. Amen? So, paano kayo makakapunta doon sa kaharian ng Panginoon kung nakabukas pa rin ang puso niyo para sa mga paggawa ng mga masasama? Diba? Dahil ang Panginoon natin ay banal. Walang makapasok doon, mga kapatid, na kahit isang katiting na kasalanan. Amen? Hallelujah, Jesus, no? Kaya mga kapatid, buksan nyo ang iyong mga puso. No? Huwag yung patigasin. No? Buksan nyo yan, mga kapatid, at ang iriman nyo ang kanyang mga banal na salita. No? Ilagay nyo sa puso, ilagay nyo sa isipan nyo, at ilagay nyo sa inyong mga bibig upang kayo huwag magkasala laban sa kanya. Amen, mga kapatid? Kapag dala-dala natin yung mga kapatid, kahit saan tayo, mga kapatid, diba? Ang mga problema, mga pagsubok, diba? Nalalampasan natin dahil naalala natin yung ang salita ng Panginoon. Dahil ang sabi dito sa Joshua 1:8, pag-aralan nyo araw at gabi, diba? Pagbulay-bulayan nyo, diba? Kapag pinagbulay-bulayan nyo yan, alam nyo na ang gagawin kung paano labanan si Satanas. Kagaya sinabi ni Nanay Yula kanina, yung sa opening natin, diba? Ang sabi niya, sa James 4:7, magpasakop kayo sa Panginoon at labanan ang, sabi doon, labanan ang diablo at ang diablo ay tatakas. So, kung di nyo alam yan, kung di nyo pinagbulay-bulay ang salita ng Diyos, so paano nyo malaman, di ba? Di ba? So, sinabi din dito sa John 16 kanina, di ba? So, paano nyo malalaman na meron tayong buhay na walang hanggan? Di ba? At ang sabi dito sa John 1:12, ang sabi dito na, ang sabi doon, na ang bawat, ang sabi doon, ang bawat tumatanggap ay binigyan na maging anak ng datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang Panginoon. So tayo po yun, mga kapatid. Amen. Tayo po yung anak ng Diyos. Ipagmalaki natin yan. Amen. Diba? Yan dapat ang ipagmamalaki natin ng bawat tumanggap sa Panginoon ay anak ng Diyos. Amen? So mapalad po tayo, mga kapatid, sa dami-daming tao. Diba? So, isa po tayo. Diba? So, napakabuti ng Panginoon dahil ang kanyang mga assurance, ayan na po, sinasabi niya na. Kaya, ang kulang na lang, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang araw at gabi ang kanyang mga salita. Amen, mga kapatid? Amen. Hallelujah, Jesus. At sa hindi magtatapos, at sa pagtatapos, mga kapatid, ito po ang ating conclusion. Romans 8:9. Pakibukas sa Sis Jupa. Ang sabi nga dito, datapwat kayo wala sa laman kundi sa nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Praise God. Tayo po tumayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon.